Nakakagimbal na posibilidad na ilan sa mga lugar sa bansa buburahin sa mapa ng mga pagbaha. Sa barangay Taliptip sa Bulacan, lulubog, lilitaw ang lupa. Alam niyo ba kung anong may epektuhan? Maraming makawa na pinapatay ng mga isda, pangkabuhayan! Mas naging mabilis ang pagtaas ng tubig dito nang magsimula umano ang pagtatayo ng Bulacan International Airport. Nadagdagan yung high tide sa Agon nung magkaroon ng airport. Tulungan naman po ninyo kami na huwag pong matuloy ang binabalak po ng San Miguel sa ating puhurugan. At naawa naman po kayo sa mangingisda. Ngayon po ay mag-uumang po kami ngayon. Tapos po, bali madaling araw na po ang pandaw niya, mga 2 AM po. Simula po nung pagka binata ko, yan na po ang kanalakihan kong hanap buhay. Ito po yung tulos. Bunutin po muna natin para po makuha natin yung lambat. Teka lang. Okay. Bali, kaya mahirap bunutin. Putok. Diyan sa likod. Oh, diyan. Paling tulos, lagay mo muna sa kabila. Yung alimasag po, sama-sama po siya. Tapos po yung alimango, sama-sama rin po. Bukod-bukod po sila, pati po isda. Dati po sa Sitio Capol, Taliptip, Bulacan. Simula po nung ginawa pong airport yan, medyo nawala po yung mga isda na hinuhuli namin. Medyo nalungkot po, para pong nawala ng pag-asa. Nung nabalitaan po namin na yung lugar po namin ay gagawin na pong airport. Sisimulan na ang pagtatayo ng New Manila International Airport sa Bulacan, Bulacan. It's a game changer because we will be able to come up with a facility that will compete with the world-class airports all over Asia and all over the world. Tinuligsa ng grupong AKAPCA Manila Bay na binubuo ng mga environmental organization sa Bulacan, Pampanga at Bataan. Labis daw kasi nitong maapektuhan ang mga mangingisda at mga residente sa mabababang lugar na silang magdurusa sa annually ecological imbalance na magiging resulta ng umano'y mapinsalang proyekto.
Dito na tayo halos pinanganak. Tapos ngayon, wala na tayo, aalisin na tayo. Wala naman tayong magagawa. Tayo lang ang maiiwan dito kung hindi tayo papayag. Lulubugin na tayo. Paano tayo? Saan tayo kukuha ng ikabubuhay natin? Kasi matatabo na lahat yung mga plaisdaan. Pare-parehas kaming wala pang malilipatan. Kasi nung binaklas yung bahay, nung pa lang kami binayaran. Gulong-gulo isip namin dahil kasi hindi pa kami nakakabili ng lupa. Yung aming mga kasangkapan nakalagay lang sa pilapil, sinasakay namin sa bangka. Kung hindi nga po naalis, mas gusto po namin doon dahil doon po, ang iniintindi lang namin, bigas at saka kape. Pero sa ulam ho, hindi kami bumibili, hindi kami nagbabayad ng tubig, hindi kami nagbabayad ng ilaw. Kung maibabalik lang natin yung nakaraan, napakasarap ng pagsasamahan namin doon, masaya. Wala naman tayong magagawa at nagkahiwa-hiwalay na tayo. Gusto ko mambalikan yun siguro po hindi na mangyayari yung nung araw na buhay ko doon sa Lati, doon sa amin. Para sa mga affected, meron silang livelihood restoration programs. Hindi ko parang masasabing ban-aid. Yung parang kahit paano makatulong sa kanila kasi nga, di ba nagta-transition? Mahirap kasi yung biglang tatanggalin yung livelihood mo. Hindi kasi nila yun kayang i-replace ng other work kasi doon yung nakasanayan ng tao. Pero kahit pa paano, nakaka-aid yung binibigay nila. Yung iba nagsasabi yung sa kuryente, hindi nila kayang bayadan, hirap pala ng ganun. So, naghahanap sila ng aid, nagbibigay sila ng solar panels kahit pa paano daw yung malesan yung bills, yung mga ganong mitigation ginagawa nila. Kung sa pang-araw-araw na pamumuhay, may basis kasi sila yung standard of living. Let's say in the Philippines daw, ito yung specific earning mo. Pag nandito ka, considered ka na mahirap or dito, sakto lang. Kung ganun yung pagbabatayan, carry lang. Pero hindi talaga kayang tumbasan yung dating kinikita. Yung kita po namin, tsaka po yung tipid po namin sa wala po kami binabayaran tubig, kuryente. Halos bigas na lang po ang iniintindi. Wala pong problema sa ulam. Tulad po ng pag-iipon po ng pera para sa ibang negosyo. Para po kung sakaling mapalis man po dito, paghahanap buhay po ng iba. Assalamualaikum, Brian Manansala, Minister of Rights ng National Eagle Scouts Association of the Philippines, isang Knights of Rizal, isang guro at isang Muslim na makabayan. Bali, eto, nandito tayo sa site kung saan tayo nagtanim nung nakaraan. Maraming buhay pero kung titingnan natin, halos mas marami yung patay dyan. Akala nyo lang marami kasi may mga nakatayo pero pag tiningnan nyo patay na. So, isang taon yung nakalipas, ganito yung naging epekto, kulang. Eto na, nangyayari na yung sa Talitip. Kasi kung noon may interest pa na proteksyonan ang mangroves, ngayon, yung mga kapitalista natin parang, ano ba to? Mahalaga ba to? Parang wala naman silang pakialam. Basta para sa kanila, industriya, ekonomiya. Pero nasa na doon yung pagiging tao natin na dapat tayo yung mga ngalaga sa kalikasan. Current data ngayon na nilabas, particularly in 2020, dun sa ating land cover data ng NAMRIA,
is about nasa nasa 800 hectares na, or 820 something, para gano'n yung data ng ating NAMRIA officially. But to the number, ilang trees yan, wala po kaming baseline data. Programa, yung mga ginagawa nilang tree planting activity, taon-taon. Programa siguro maituturing yung batas na ipinapasa nila. Particular yung 7161 na batas natin para pangalagaan ng mangrove. Yung ating batas kasi nakalagay doon is ban on cutting. Ban on cutting. But may mga exceptions kasi diyan, but syempre ang ano diyan is yung mga higher officials ang ano. But ang ginawa kasi diyan is more on earth bowling ang tawag nila. So ang earth bowling kasi hindi mo siya pwedeng putulin, but you have to bowl it then transplant in another place na merong similarity with the present present condition ng area. So yun yung ginawa diyan sa area ng construction ng New Manila International Airport. Yung batas, kung butas, wala rin. Para lang tayong sumasalok ng tubig gamit ang lambat na wala naman tayong makukuha kundi basura at layak lang. So may batas pero wala namang pangil, hindi rin siya masusugpo. Habang paunti-unting nawala yung mga mangroves, nawawala din yung mga isdang hinuhuli namin. Dati ang daming mga alimango, daming mga malalaking isda sa gilid lang, madaming mga ori ng iba't ibang ori ng isda. Nang pawala at palaging pinuputol at kinukonvert into other uses yung mga mangroves. Ganun ho ka-importante yung sa akin at sa amin yung mangroves. Pag mawala yung mangroves, mawala yung mga isda, mawala yung aming kabuhayan, so doon nagsisimula ang aming kahirapan. Noon talaga maraming kalakal. Ngayon, ba't alang ganong kalakal ngayon? Bangos, tilapia, apahap, gano'n. Dati, mga alimango nasa 350 lang. Ngayon, umaabot na ng 1,000. 800, 900, 700. Nawawala mga kalakal, lalo na ngayon. Walang ganong kalakal. Nawala pa yung mga talaba. Dahil inuukay, di ba, yung mga malapit sa mga anuhan ng talaba. Nawawala. Wala nang kapit yung talaba namin. Tapos yung pati mga alimasag nawawala, mga similya nawawala, mga hipon, mga baklad wala na ngayon. Malaking epekto talaga sa amin yung pagkakahukay na yan, pagkagawa ng airport na yan. Sa aming hindi lang kami, hindi man sa akin sa aming mga magdaragat, talaga napakalaking kawalan. Minsan nakakakuha ng sariwa, minsan hindi. Ganun. Kasi nawawalan nga ng kalakal dahil sa airport. Sinasabi silang mabuting dulot ng pagtatayo ng airport, ng paliparan. Pero kung titimbangin natin, higit na mas marami yung perwisyo na idulot nito. Hindi lang sa tao, kundi sa kalikasan. Mabibigyan ng hanap buhay yung tao, oo. Pero yung kalikasan, yung mga ibon, yung mga isda, mabibigyan ba sila ng tahanan? Na hindi natin alam kung sino yung mga ngalaga sa kanila, kung hindi tayo mismo. Kung masyadong magiging makasarili ang mga tao, mga kapitalista, sa palagay ko, isa tong napakalaking banta para sa kalikasan at higit sa lahat sa tao. Kasi kapag ang kalikasan ang kumuha ng para sa kanya, babawiin niya yung para sa kanya. At
nararamdaman na namin to dito sa Bulacan. Simula po nung naging airport po yan, sumasobra na po masyado yung laki po ng tubig. Para pong halos wala na siyang matakbuhan. Yung ibang lugar kasi doon, hindi na siya nawawala ng tubig. Yun na epekto doon nung gagawing airport na yun, yung pagbaha. Pag po high tide, ayan, lumalalim pong inabot po ng tubig yung kalsada sa amin. Lalo pagka 5-2, talagang lumulubog ang Hagonoy. Ito nga po, nagpagawa kami ng tekling na tricycle para may masakyan yung mga taong, yung mababa kasi hindi makabiyahe pagka malalim ang tubig. Kaya nagpagawa kami ng tekling na tricycle. Alam naman natin kalat yung problema sa pagbaha. Pero kung kalat na yung problema sa pagbaha at dadagdagan mo pa ng rason sa pagbaha, hindi to maiiwasan. Isang-isa na dyan, nangungunang dahilan dyan, yung paliparan na itinatayo. Diba? Mababa na nga yung lugar ng Bulacan, tatambakan mo pa yung katubigan. So yung mga tubig na yun, saan pupunta? Sa pinakamababang lugar, at Kalumpit at Hagonoy ang pinakamababang lugar dito sa Bulacan. So sinasalo namin ang perwisyo na idinudulot ng malaking paliparan. Hindi kami tutol sa ating development o sa ating pag-unlad. Ang tinututulan po namin, yung pag-unlad na nasasakripisyo yung ating mga mangroves. Pinuputol natin dahil gusto nating umunlad, pero marami yung nasasakripisyo. Hindi masama ang gumawa ng mga pantalan or sabihin na natin mga airport, hindi ay masama. Ang masama doon pinutol yung mga mangroves para lagyan ng mga ganon. May pala nangangamba na kami kasi nga kapag kasi tinamaan yung isang lugar dito sa land area ng mga itatayong access road at tatamaan ka ng poste, whether you like it or not, aalis ka Pero after 10 years, sana lang ma-preserve pa rin to. Sana ma-prioritize kami yung mga namin dito, residente namin dito. Siguro matatanggal kami dito. Wala ka namin magagawa. Tutuloy o hindi, yung sinasabi po nilang tuluyan nang mawala yung barangay Taliptip sa Bulacan. Malawak na bukid sa baryo.
Sobrang bilis di mapigilang pagtaas, pabalik dun sa bubong dahil doon na lang ligtas. Magtitiis ng init, umulan man o umaraw, magkahabang ng bangka sakaling mayroong dumalaw. Ang kumot at banikit at tali sa antena, maabli sa mata pa ulit-ulit na eksena. Nakakatakot isiping ito ang mamamana ng mga busbus na bata, sana ang bahay wala na.